Bigong magkasundo ang Amerika at Iran sa ginanap na peace talks sa Islamabad sa Pakistan. 21 oras tumagal ang negosasyon pero walang nangyaring peace deal. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, hindi pumayag ang Iran sa ilang kondisyon ng Amerika, kabilang pong hindi paggawa ng mga nuclear weapon. Nasabi na raw ito kay US President Donald Trump na namataan naman sa isang UFC event sa Miami. Taray, may time pa siya manood matapos ang ginawa niya. Ang giit nga po ng Iran, nag-UFC event pa guys ha. Ang giit ng Iran, masyado silang dehado sa mga kondisyon ng Amerika. Gayunman, tuloy ang negosasyon habang patuloy ang 2 linggong tigil putukan sa magkabilang bansa. Inanunsyo naman ni Pangulong Bongbong Marcos at ang Department of Energy ang nakaambang rollback sa presyo ng petrolyo matapos ang sunod-sunod na dagdag singil sa nakalipas na ilang linggo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, posibleng mahigit 20 pesos ang tapyas presyo sa kada litro sa diesel sa Martes, April 14. Higit 4 pesos naman sa kada litro sa gasolina, habang sa kerosene, 8 pesos and 50 centavos per liter ang inaasahang rollback. Base yan sa naging paggalaw ng presyo ng krudo sa international market nitong nakalipas na linggo. Pero giit ni Energy Secretary Sharon Garin, malabo nang bumalik pa sa 60 pesos ang kada litro ng petrolyo. Ayon naman sa industry sources ng News 5, kabilang din sa dahilan ng bawas presyo ang kasalukuyang ceasefire sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Ito naman po mga kapatid, ang isa pang balita, dumating na sa bansa ang panibagong batch po ng diesel na binili ng Pilipinas mula po sa Malaysia. Ayon sa Department of Energy o DOE, mahigit 300,000 barrels o 52 million na litro ng diesel ang nai-deliver mula sa Malaysia. Binili mismo ito ng gobyerno sa pamamagitan po ng Philippine National Oil Company Exploration o PNOC para palawigin ang supply sa gitna ng dulo o sa gitna po ng gulo sa Middle East. Bahagi po ito ng mahigit 900,000 barrels ng langis na in-order para ngayong Abril. Suma total, aabot na po sa 165 million liters ng langis ang in-order ng gobyerno. Sa iba pang balita, muling naghain ang ikatlong petisyon ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hilingin sa Korte Suprema na ipahinto ang impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanya. Pinangunahan ni dating Commission on Higher Education, Commissioner Ronald Adamat ang paghahain ng petisyon sa Korte noong Biyernes. Gusto nilang hilingin sa Korte na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO o Writ of Preliminary Injunction para masuspinde ang impeachment hearing. Giit ng mga petitioner, depektibo at labag sa konstitusyon ang impeachment process. Bago ito, una na ring nagpetisyon sina VP Sara na ipahinto ang hearing pero hindi sila kinatigan ng korte. Oo, alam mo meron sana tayong gusto mga makausap na tao ngayon na may kinalaman dito sa impeachment, pero meron talagang mga politiko na pagka talaga hindi eleksyon ay para silang mga taxi, yan nga ang tawag ni Manong Ted. Ay, bakit parang taxi? Kasi nga ang taxi, pag kailangan mo, Ang wala hirap sila. tawagin. Pero pag hindi mo kailangan, ang dami nila. Oo, Ganon din yung nga, ibang no? politiko. Oo. Magandang analogy nga Tama, naman. di ba? Tama, may I'm point, sure may makaka-relate po yung mga nasa Oo. media. Pansinin nyo, pag pa 2028 na mas madali po sila hagilapin. Wala tuloy Ay. tayo makakausap ngayon. Namin. Oo, ito mga kapatid, ulat panahon muna tayo. Binabantayan po ngayon ng Pag-asa ang isang super typhoon sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan po ang super typhoon na may international name na Sinlaku, 2,580 kilometers sa silangan po yan ng Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 205 kph at pagbugso na hanggang 250 kph. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran. Malayo pa sa PAR ang bagyo at wala pang direktang epekto sa bansa. Gayunman asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kahit mainit ang panahon dahil naman po yan sa localized thunderstorm. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.